Pagpalang umaga po sa bawat isa, mga mahal kong kapatid. Tayo po ay bumasa ng kanyang mga talata, mga kapatid, mga salita ng Diyos. Bago po tayo tumuo sa isang maikling panalangin, gusto ko po kayong anyayahan sa Matthew chapter 11, verse 28 hanggang verse 30. So ito ay very familiar na verse, mga kapatid. So sabi po dito, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." Verse 30, "For my yoke is easy, and my burden is light." Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Sabihin po natin Amen. Tayo po ay minsan pang manalangin sa umaga pong ito. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, Panginoon, ng aming mga buhay, nagpapasalamat muli kami sa umaga pong ito na binigyan mo kami ng kalakasan, binigyan mo kami ng biyaya po, Panginoon, sa araw na ito upang makapagpatuloy. At Panginoon, narito muli kami kasama ang aking mga kapatid sa pananampalataya na makikinig muli ng iyong mga salita. Panginoon, Ikaw ang patuloy na magbukas, Ikaw ang magsalita sa amin, gamitin mo ang iyong abang lingkod. Ang iyong lingkod ay mahina, maraming kakulangan, pero salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nasa likod ng pulpitong ito, Panginoon Diyos. Ikaw ang nangungusap, Panginoon. At Panginoon, Ikaw po ang patuloy na papurihan, masamba at madakila. Ito po ang aming pagsamo at kasama po, Panginoon Diyos, ang aming pagkakatiwala sa iyong dakila at makapangyari mong pangalan, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo, lahat pa'y magsabi ng Amen. Amen. At tayo po ay makakaupo na sa mga oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Salamat po muli sa kakataon na tayo po ay nakadalo sa gawain ng Panginoon. Ito po ay laging blessing po sa atin na tayo po ay makadalo at makapakinig po ng kanyang mga salita. Hallelujah. Tayo po ay tutungo na sa mga salita po muli ng Diyos. So sabi po dito, "Come unto me." Ang title ko po ay, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." Sabi sa Tagalog ay, "Kayo po ay magsiparito sa akin, lahat na nangapapagal at mga nangabibigatang lubha." So yan po ang aking nais ibahagi sa umaga pong ito. So sa pagbulay-bulay at sa paghahanap sa kung anong nais ng Panginoon, mga kapatid, at dito po ako dinala sa mga nakaraan pa, nung last month pa, ito po ang patuloy kong binubulay-bulay. So kung ito po ay babasahin po natin sa ISB version, mas madali pong maintindihan. So sabi po sa ISB version, "Come to me, all of you who are weary and loaded down with burdens." So, loaded, sino po ba sa inyo, mga kapatid, ang maraming mga inaalala sa buhay? No? Sino po ba sa inyo ang maraming yung loaded na ng mga pasanin, mga bagay na pinag-aalala natin sa buhay na ito, mga kapatid. So bago po tayo tumungo sa mga bahagi, at alam ko makaka-relate po kayo sa bagay na ito, sapagkat alam ko ng bawat isa ay maraming mga suliranin, maraming mga pinagdaraanan patungkol sa buhay na ito. So, di ko alam kung ano yung mga heavy load or mga burdens na meron po tayo. Maaring ito po ay sakit, maaring ito ay pamilya, maaring kasalanan, o maari kaya na pinansyal, o kaya naman ang paglilingkod natin sa Panginoon. So, napakaraming nagbibigay ng pasanin sa tao, mga kapatid. So, alam naman po natin, nung nagkasala ang tao, so, punong-puno na ang tao ng tinatawag na burdens of life. So, maraming mga pasanin na pinapasan ang tao na ito ang dahilan kung bakit hirap ang tao sa paglilingkod at hirap ang tao sa pang-araw-araw niyang kinakabuhayan. So, ang Panginoon ay nagpaanyaya na kung sino man daw po ang pumapasan o maraming mga suliranin, maraming mga burdens of life, ay kayo daw po ay inanyahan ng ating Panginoon. So yan po ang sinasabi ng Matthew chapter 11, mga kapatid. So bigyan natin yan ng mas broad na pagtingin sa araw na ito. So kung titingnan nyo, mga kapatid, may dalawa lamang po ako na nais bigyan ng
pansin ang dalawang burdens na meron ang Israel. So doon po tayo muna tutungo. Ano ba yung mga burdens na inaalala o pinapasa ng bayan ng Israel? So makaka-relate po kayo dito mga kapatid sapagkat alam naman po natin na tayo rin naman po ay mayroong mga burdens. So may dalawa pong ako nilista po dito na burdens, yung burden na pinapasa ng Israel. Unang-una po ay yung obedience of the law of Moses. Yan po yung unang burden ng bayan ng Israel. So ano po ba ang meron sa obedience of the law of Moses? So, sa panahon ng Israel, sa bayan ng Israel po, o yung Old Testament, alam naman po natin na hindi po madali yung pagsunod sa kautusan. No? Kung ilalagay niyo nga po yung sarili niyo sa bayan ng Israel, o kayo ay magiging isang Hudyo, hindi po magiging madali yung pagsunod sa kautusan. At ito yung isang napakabigat na burdens o na kalalagayan na pinapasan ng Israel. So bakit ko po ba nasabi na ito po ay isang napakabigat na napasanin ng bayan ng Israel, ng mga Hudyo? Sabi ko nga po, hindi po madali yung pagsunod sa kautusan. So ano po ba yung mga kautusan na yon, yung Old Testament? No? Sa Old Testament, alam naman po natin na mayroong pang pag-aalay ng tupa, ng mga hayop, ng baka, ng kalapate. So, at marami pang mga alituntunin na nakapaloob doon sa mga law of Moses, sa mga ordinansa, na ito ang lubos na nagpapabigat sa mga mananampalataya, lalong-lalo na po mga kapatid, kung ito po ay inaabuso ng mga nagpapatupad. So sa panahon ng mga kings, sa panahon ng ating Panginoon, maraming mga scribes and Pharisees na imbis na maging tulong sila sa mga tao, naging pabigat ito sa mga Israel. Na dapat sana sila yung nagbibigay ng kaaliwan, nagbibigay sa kanila ng kasiyahan na magpatuloy, pero sila po yung nagiging kabigatan tuloy ng Israel. So, hindi po kabigatan yung tinatawag na salita po ng Diyos, pero ang nagiging kabigatan kung ito po ay inaabuso at ito po ay ginagawang pabigat sa mga tao. So, pero yung kautusan pa rin na yun, na yung Old Testament na mga kautusan, mga kapatid, ay ito po ay talagang mabigat. Hindi po talaga kadali. Kasi kung tayo nga po ay tutungo o kaya ilalagay natin yung sarili natin sa lumang tipan, ay hindi po talaga ganun kadali. Sapagkat, kagaya po ng sinabi ko, kung ito po ay isang templo, magdadala pa po tayo ng tupa, magdadala pa po tayo ng mga i-offer, mga kapatid. At kasama dyan yung tinatawag na tithes and offering, at marami pa. At meron pa nga pong tinatawag na temple tax, half shekel, every year sa panahon ng lumang tipan. So, malaking kabigatan ito sa Israel. Pero ang Panginoon ay nagpaanyaya ng isang mainam na kalalagayan. Pero mamaya po ay titingnan po natin yan, ang bahaging yan. So, sa Matthew chapter 23, basahin lang po natin. Kasi maliban po sa mga kautusan na ibinigay na kay Moses, ay dinagdagan pa ito ng mga eskriba at mga Pariseo. Hanggang sa dumating yung panahon na napakaraming alituntunin na hindi na rin po na nasusunod ng mga Hudyo. Pero tayo, pasalamat po tayo mga kapatid. Ang rules lang po dito dito sa church, huwag kang matulog, huwag kang bababa ng baba. Diba? Simpleng ano lang po yan, mga kapatid, church order. Pero kung tayo po ay tutungo doon sa lumang tipan, napakahirap, mga kapatid. That is kind of a yoke na burden sa kanilang mga leeg, mga kapatid, na ito yung dahilan kung bakit ang Panginoon ay pumarito dito sa lupa upang palayain tayo doon sa lumang kautusan. Sa Matthew chapter 23, basahin po natin, verse 1.
Ito po yung napakaraming rebuke ng ating Panginoon sa mga skriba at mga pariseyo. Dito nyo po mababasa yung karamihan ng rebuke ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi po dyan, then spake Jesus to the multitude and to his disciples, verse 2, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore, whatsoever they bid you observe, that observe and do. But do not ye after their works, for they say and do not. Sa Tagalog siguro, mas madaling maintindihan. Lahat ng mga bagay na nasa inyo'y kanilang pinag-utos ay gawin ninyo at ganapin, datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. So ito yung problema sa panahon ng mga eskriba at mga pariseo, sapagkat sila yung nagpatupad ng batas pero hindi nila sinusunod. At sila pa po yung promotor ng abuse ng authority sa panahon ng ating Panginoon. Kaya napakaraming rebuke ng Panginoon sa mga eskriba at pariseo. Sa verse 4, oo, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao. Ito yung problema, mga kapatid. Kasi yung mga eskriba at mga pariseo, imbis na sila yung magtumulong sa mga tao sa panahon na yan, sila po yung nagbibigay ng kabigatan sa mga tao. At ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao. Datapat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. So, ang mga malingkod ng Diyos ay mga servant ito, mga kapatid. So, pasalamat po tayo. Ang mga servant po sa dakong ito ay nawa ay nagbibigay ng tulong. Spiritually, mga kapatid, physical man. Verse 5, so, hindi ko yan babasahin lahat. Sa verse 13 na lang, but, King James Version, but woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye shut up the kingdom of heaven against men. For ye neither go in, neither suffer ye them that are entering to go in. So sabi po dyan, but woe unto you, scribes and Pharisees. Kapag ang Panginoon nagsalita ng woe unto you, ibig sabihin niyan ay divine judgment at yan po ay matinding galit ng Panginoon. So ganun po yung napakatinding rebuke ng Panginoon sa mga eskriba at mga pariseyo. Kaya nga po sa Revelation, merong first woe, second woe, third woe na tinatawag yung divine judgment ng Panginoon na gagawin dito po sa lupa. So ito pong but woe unto you, matinding galit ito na damdamin ng Panginoong Jesucristo dito sa mga eskriba at mga pariseyo. Matinding rebuke, mga kapatid, sapagkat kung ano-anong ginagawa nila at hindi naman nila ginagawa at nagiging bigat pa sila doon sa mga tao. Verse 14, who unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye devour widows' houses, and for a pretense make long prayer. Therefore, ye shall receive the greater damnation. So, alam niyo po itong mga eskriba at pariseyo, ang ginagawa pa po nila ay sinasakmal yung mga widows, so mga babaeng balo, at saka yung mga mahirap. Ano po ba yung ibig sabihin na sinasakmal? Sa panahon po kasi ng Israel, kapag ikaw ay nabalo, ay kapag ang babae ay nabalo at merong ari-arian merong ari-arian na naiwan yung asawang lalaki, kadalasan mga kapatid ay ini-scam ito ng mga eskriba at mga pariseyo. Sasabihin ng mga eskriba at mga pariseyo na sa babaeng balo na walang kaalaman sa mga legal na mga bagay, sasabihin ng mga eskriba at pariseyo, kami na yung mag-take over ng bahay mo. Kami na yung para magiging, kumbaga sa panahon natin ngayon, sila na yung magiging agent nila. Pero paglaon, darating yung panahon na ito ay makukuha ng mga pariseyong ito.
Kaya sa panahon ng ating Panginoon, yung mga Eskriba at Pariseo, sila po ay sabihin natin na they are in the luxurious life. Sila yung mga tagapaglingkod na napakaganda ng buhay sa panahon na yan. Kasi kahit nga po yung babaeng balo ay talagang pinagsasamantalahan nila. So hindi ko na po yan i-elaborate pa ng maraming bagay. At sabi pa po dyan, and for a pretense, make long prayer. Para hindi po sila kumbaga, hindi sila sabihin natin na parang ganun ang ginagawa nila, nag-o-offer sila ng mga long prayer. So ganun ang ginagawa ng mga Eskriba at Pariseo. So kagaya po ng sinasabi ko, imbis na maging kagaanan ito sa mga tao, ito po ay naging kabigatan po sa mga tao sa panahon na yan, ang mga Hudyo. Sa verse, magpatuloy po tayo. Verse 23, hindi ko na po ito ubusin lahat. Pero kung babasahin niyo po yung lahat ng chapter 23 sa Matthew, lahat po ng mga rebuke ng Panginoon ay nandoon po. At napakahaba po niyan. So sabi po dyan, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint, anise, and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. So kahit po yung mga mint, yung iba't ibang mga pananim, ay talagang hindi nila pinapalampas, mga kapatid, na magbigay ng tithes sa panahon na yan. So talagang itong mga Pariseo at mga Eskriba ay ang kanilang kaisipan lang ay talagang they are legalistic at sila po ay nagiging kabigatan sa mga tao. They have the righteousness na kung titingnan sa kanilang mga pananamit, pero hindi sila nagbibigay ng sabi dyan, the matters of the law, judgment, mercy, and faith. And those ought ye have done, and not to leave the other undone. So mahalaga daw yung mga bagay na yon, yung tithes, pero yung mercy and judgment and faith ay napabayaan po nila. So, kagaya po ng sinasabi ko, imbis na po na naging pagaanin yung buhay ng mga Hudyo o ng Israel ay mas lalo pong naging mabigat. Unang-una na po dyan ay nung naglagay po sila ng tinatawag na mga ordinansa. Pero sa atin mga kapatid, simple lang po yung meron po tayo dito. Bawal matulog, huwag kayong gagawa ng ganito, ganyan. So simple lang po yung mga alituntunin natin dito mga kapatid. Hindi, nabibigatan po ba kayo mga kapatid sa mga church order po dito? Sa palagay ko naman po mga kapatid ay yung mga church order na meron po tayo ay ito po ay makakatulong po sa atin. At naniniwala ko na pinagaan ng Panginoon yung mga burdens natin sa pagsunod sa salita po ng Diyos. Pero yung panahon ng lumang tipan ay napakabigat po talaga ng pagsunod sa lumang tipan. Hindi po ganun kadali. Kagaya po ng sinasabi ko, sa panahon ng lumang tipan, kinakailangan mo po mag-alay ng tupa, ng baka, kalapate, kung anong offering ang dapat na kailangan. Pero sa panahon natin ngayon, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. At yung burdens na yon ay inalis na po yun mga kapatid. At tayo ay tumungo sa tinatawag na New Testament na mas magaan na po yung pagsunod po natin. Pero hindi po sinasabi ng Panginoon na wala ng burdens. Kaya nga sabi ng Panginoon, my burden is light. So, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, naging magaan na lang po yung mga burdens po natin pagdating sa pagsunod sa salita po ng Diyos. Of course, meron pa rin po nakabigatan, pero ito po ay mas light na, kagaya po ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, meron pa akong babasahin pa. Galatians chapter 5, verse 1. Stand fast therefore in the liberty. So tayo po ba ay pinalaya mga kapatid sa lumang tipan na mga kautusan na nagpabigat sa pagsunod ng mga tao? Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. So
Ano po ba yung tinutukoy po dito ni Apostol Pablo? Yung lumang tipan. So, hindi ko alam kung nakaka-relate po kayo mga kapatid. Pero habang nagbubulay-bulay, sabi ko kung ako yung nandoon sa lumang tipan, napakahirap. No? Napakahirap ng mga pagsunod ng kautusan. Hindi po ganun kadali. Pero sa panahon natin ngayon, ang kinakailangan na lang po natin ay pananampalataya sa Panginoon. At yung Ten Commandments, di ba? Yun na lang ang natirang kautusan. Salita ng Diyos na nananatili hanggang ngayon. So sa verse 2, Behold, I, Paul, say unto you that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. So ang pinagtatalunan po kasi po dito ay kailangan po ba na i-circumcise yung mga kalalakihan sa panahon na yan o hindi na. So pinagtatalunan po yan kasi sa panahon na yan merong mga Hudyo na na-convert sa pagiging Kristyanismo at dala-dala pa rin po nila yung lumang kautusan. So pinagtatalunan nila sa panahon na yan kung kailangan ba na i-circumcise o hindi circumcise yung mga kalalakihan sa panahon na yan. So, sorry for the mga kapatid. Verse 3, kasi yan po ay lumang kautusan patungkol sa circumcision. For I testify again to every man that is circumcised that he is a debtor to the whole law. Verse 4, Christ is become of no effect unto you whatsoever of you are justified by the law. Ye are fallen from the grace. Kayo hiwalay kay Kristo, kayo nangaiibig na ariing ganap ng kautusan at nangahulog kayo mula sa biyaya. At sa verse 5, For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Verse 6, For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. So kung ito po ay bibigyan natin ng masigit pang elaboration, mga kapatid, wala nang kinalaman yung circumcision, kung circumcised ka man o hindi, mga kapatid, pagdating sa pananampalataya. So, paano ko ba yan masasabi? So, yan yung pinagtatalunan po kasi sa panahon nila patungkol sa kautusan, kung kailangan ba na circumcise o hindi na circumcise. So, sabi na Apostol Pablo, hindi na importante kung circumcised ka o hindi non-circumcised ka, mga kapatid. Ang importante, ikaw ay sumasampalataya at ito ay gumagawa ayon sa pag-ibig. Faith which worketh by love. So, ang kailangan natin sa panahon natin ngayon ay yung tinatawag na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, sa panahon na yan sa panahon ng lumang tipan, napakabigat po ng tinatawag na kautusan. Sabi pa po sa Acts chapter 15 verse 10, magbasa muna tayo ng mga scriptures. Acts chapter 15 verse 10. So siguro i-atras po natin ng 8, verse 8. So sabi po dyan, And God which knoweth the hearts bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. Verse 9. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Verse 10. Now therefore why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples which neither our fathers nor we were able to bear. So, sinasabi ni Apostol Pedro po kasi ang nagsasalita po dyan at pinagtatalunan din po sa panahon na yan yung tinatawag na pagsunod sa kautusan. Kung kailangan ba na i-circumcise o hindi na kailangan. So, sinasabi ni Apostol Peter na bakit nyo kami nilalagyan ng yoke ng pasanin na yung mga ninuno nga namin, yung mga ama namin ay hindi ito nagawa ng karamihan ng kautusan. So binibigyang pansin ni Apostol Peter na napakabigat ng kautusan dati na gustong gawin ngayon ng mga bagong convert sa Kristyanismo yung
i-adapt pa rin yung lumang kautusan, yung lumang tipan, mga kapatid. At ito yung sinasabi ni Apostle Peter na hindi na kailangan yung mga lumang tipan, mga ordinansa na gawin pa nila. Kasi sila po ay nasa tinatawag ng pananampalataya. Pinagaan na ng Panginoon ang pagsunod sa tinatawag na salita po ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11, verse 20 hanggang 30, bibigyan ko kayo ng mas magaan na burdens pagdating po sa pagsunod sa kanyang mga salita. Yung lumang tipan ay aalisin niya na at meron ng bagong tipan na ibibigay sa atin. Ano po yun? Yung pananampalataya sa ating Panginoon. Yung lahat ng ordinansa doon sa lumang tipan, mga kapatid, ay inalis na yun. Yung pag-o-offer ng tinatawag na tupa, pag-o-offer ng mga baka, pag-o-offer ng ano-ano pang mga hayop na kailangan na i-offer para lang patawarin ang kasalanan ng tao. Pero sa panahon natin ngayon, ang kinakailangan na lang para patawarin ka ay yung pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Magaan na po ba yung sa panahon natin ngayon, mga kapatid? Isipin nyo kung sa panahon natin ngayon ay mag-aalay pa rin po tayo ng tupa at susundin po natin yung lumang kautusan, napakahirap po nung magiging burdens po natin. Magiging mabigat yung pagsunod natin sa mga kautusan. At lalong-lalo ng pinabigat yung kautusan, mga kapatid, nung inabuse na ng mga Pariseo, mga Saduceo, at nung mga hari sa panahon na yan ng Israel. Mas lalong naging mabigat yung kalalagayan ng mga Hudyo dahilan sa ibinibigay na pasanin ng mga eskriba at mga Pariseo, mga kapatid. Pero salamat sa biyaya ng Diyos sapagkat sa panahon natin ngayon, pinagaan ng Panginoon yung ating paglilingkod sa Kanya. So sana ay na-appreciate po natin yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo kung saan ang natirang kautusan, dalawa na lang, mga kapatid. Ibigin ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. At maliban pa po sa mga church order na meron po tayo, ito po ay pinagaan na ng Panginoon, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin ay wala na pong burdens, wala na pong pasanin tayong dadalhin. Ang sabi ng Panginoon, my burden is light. Mas magaan na yung burden na ito sapagkat ito ay pinasan na rin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama natin siya na nagpapasan, mga kapatid. Yun po ang kagandahan nung ang Panginoon nagpaanyaya sa atin, lahat ng pasanin natin ay kaagapay po natin ang ating Panginoon. Kung meron kang sickness, sino ang hihingin natin ng tulong? Ang ating Panginoon. Kung meron kang pinansyal na problema, sino ang tutulong sa atin? Ang ating Panginoon. Kapag meron kang mga pasanin na heavy loaded, mga kapatid, yung pasan-pasan natin sa ating mga balikat, ang Panginoon ang tutulong sa atin. Sa paanong pamamaraan, mga kapatid, ito ay sa pamamaraan ng pananampalataya po sa Kanya. Kaya kailangan po ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, magbasa pa po tayo ng isang scripture. 1 John chapter 5, verse 3. First John chapter 5, verse 3. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. So, sa ESV version, for this demonstrate our love for God, we keep His commandments, and His commandments are not difficult. So, sa panahon natin ngayon, pinagaan ng Panginoon yung pagsunod natin sa Kanya. Pero alam ko, meron pa rin kahirapan sa pagsunod po sa Kanyang mga salita. So, ang kailangan po natin dito ay kapahayagan at kailangan natin ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito po ang nagpapakilos sa ating mga buhay, pananampalataya sa Kanya. Kasi kung walang pananampalataya, napakahirap pong sumunod. Si Abraham nakasunod, mga kapatid, dahil lang po sa pananampalataya, kapahayagan sa kanyang mga salita. So ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ay binigyan ng burden, mas magaan ng burdens, mga kapatid. At ito po ay salamat sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang unang burden na hinarap ng Israel ay yung obedience of the law of Moses. At yung pangalawa ay yung tinatawag po na financial burden.
At alam ko, makaka-relate po kayo dito sa pangalawang ito, yung financial burden. So ano po ba yung sinasabi ko po na financial burden na kabigatan doon sa mga Hudyo, sa bayan ng Israel? So, alam po natin na dalawa po yung binibigay na o sabihin natin na ibinibigay ng mga Israel, unang-una sa gobyerno, at pangalawa po ay sa templo. So, linawin ko lang mga kapatid, nagiging kabigatan lamang ito kapag inaabuso nung nasa templo at nung gobyerno. Kasi, ang pangako ng Diyos sa Israel, sila po ay pagpapalain. Pero ang problema ay nagkaroon ng problema doon sa pamamahala at doon din po sa pamamahala ng templo. Pero vice versa, may problema din po talaga yung bayan ng Israel, yung mga Hudyo. Sa 1 Samuel chapter 8 verse 14 to 15, First Samuel chapter 8, verse 14 to 15. Alam ko na makaka-relate po kayo dito, mga kapatid, sapagkat tayo ay nagbibigay sa gobyerno at tayo rin po ay nagbibigay sa iglesia. So, kagaya po ng sinasabi ko, magiging kabigatan lamang ito kapag ito ay inabuso at ito po ay hindi nagbigay ng returns. Kumbaga, sa panahon ng mga kings, inabuso talaga yung Israel. Pero meron ng propesiya sa mga bagay na yan, sa 1 Samuel chapter 8, verse 14. Kasi nung panahon na yan, kung kayo po ay pamilyar, sa panahon po sa panahon ni Moses, si Moses pa lang yung bilang judge. At meron din pong Aaron na sabihin natin, doon sa altar. Siya po yung nagmamanage po doon sa templo. Nung una po si Moses, pero nung paglaon ay binigyan daan niya si Aaron para magbigay daan doon sa templo ng pamamahala. So, dalawa yung bagay na ibinibigay ng tao sa gobyerno at gayon din naman po doon sa templo. At sabi po sa 1 Samuel chapter 8, kasi dito po yung panahon na gusto na ng tao na magkaroon ng tinatawag na hari, mga kings. Sabi po dyan, and he will take your fields and your vineyards and your olive yards, the best of them, and give them to his servants. Verse 15, and he will take the tenth of your seed and of your vineyards and give to his officers and to his servants. At kanyang kukunin ang ikasampung bahagi ng inyong binhi at ng inyong mga ubasan at ibibigay sa kanyang mga punong kawal at sa kanyang mga lingkod. So, sa panahon na yan, mga kapatid, dalawa na yung binibigyan nila. Nung nagkaroon ng tinatawag na hari ang Israel, ang propesiya ni Samuel, kapag nangyari ang bagay na yan, na mamamahala na sa inyo ay isang hari, mahahati na yung pagbabayad nyo. Meron na sa gobyerno, meron na doon sa kings, at meron na din doon sa templo. Kasi doon sa templo ay meron pa pong 10% at mga offering. Meron pa pong temple, half shekel or tinatawag na for maintenance. At doon naman sa gobyerno, ito po yung sinasabi ni Samuel, na kapag nagkaroon ng hari kayo, ng gobyerno na nais nyo, ay sabi po dyan, ako kunin ng mga gobyernong ito yung 10th part pa ng mga inaanin nyo. So, ilang porsyento po ba yung ibinibigay na ng bayan ng Israel? So, kung 10% sa templo, mahigit pa, at 10% din po doon sa gobyerno, almost 20% mahigit, or 30%, or minsan umabot pa ng 50%. Sa panahon po ng Panginoong Jesucristo, merong mga publikano at mga tax collector na doble-doble kung sumingil. Di ba? Si Zaccheo, siya po ay isang publikano, isang tax collector sa panahon ng Roman Empire. At
itong si Zacchaeus ay humihingi ng higit pa doon sa dapat na i-tax doon sa isang tao. Kaya nga nung nakilala niya ang Panginoon, anong ginawa niya? Binigay niya yung mga ninakaw niya. Yung mga pinag-tax ng mga tao na kinuha niya, ibinigay niya rin po sa mga tao. At sabi ni Zacchaeus, hindi na po siya mag-cheat o mang-scam ng tao. So, makaka-relate po kayo mga kapatid kasi ito'y magiging burdens ng natin at ng Israel din sapagkat ito ay propesiya ni Samuel na kapag dumating yung panahon na magkakaroon na kayo ng isang gobyerno, isang hari, ito ay yung mga anak nyo, yung 10 part ng mga inaani nyo ay kukunin ng haring ito. Kaya nga po sa panahon ni Solomon, it's a very luxurious life mga kapatid. Pero kahit papaano sa panahon ni Solomon, naging maayos po yung panahon na yon sapagkat pinagpala yung panahon na yan. Pinagpala yung mga tao sa panahon na yan. So kapag ang tao ay pinagpapala, walang problema sa pagbibigay. No? Pero ang problema kung yung tao ay kagaya po sa Pilipinas, nagtatax po tayo at ninanakaw lang, yung tax ay sabihin natin na ini-scam lang po tayo, yun po yung nagiging problema sa panahon natin ngayon. At tila baga yun po yung nagiging abuse ng gobyerno. At sabi pa po sa 1 King chapter 12, verse 4, pagkatapos na maging hari ni Solomon, mas lalo pong tumindi yung pagbibigay ng tax o pagbibigay ng salapi ng Israel sa gobyerno. Maliban po doon sa templo. Sabi po dyan, thy father made our yoke grievous. Now therefore make thou the grievous service of thy father and his heavy yoke which he put upon us lighter, and we will serve thee. Siguro sa Tagalog, mas madaling maintindihan. Pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin. Ang tinutukoy po dyan ay si Solomon. Ngayon nga'y pag-aanin mo ang mabigat na paglilingkod sa iyong ama. So sinasabi ng mga Hudyo sa sumunod na hari na baka pwede naman na pag-aanin mo yung pagbibigay namin. Kasi nabibigatan na yung bayan ng Israel. Na paglilingkod sa iyong ama at mabigat niyang atang na iniatang niya sa amin at kami ay maglilingkod sa iyo. Sa verse 5, at sinabi niya sa kanya, kayo'y magsiyaon pang 3 araw, saka magsibalik kayo sa akin at ang bayan ay yumaon. So pinag-isipan muna nung haring ito kung tama ba na pag-aanin yung tax o pag-aanin yung tinatawag na pagbibigay ng mga tao sa kanyang paghahari. So sa verse 6, at ang haring Roboam ay kumuha ng payo sa mga matanda na nagsitayo sa harap ni Solomon na kanyang ama samantalang nabubuhay pa na sinasabi, anong payo ang ibinibigay ninyo sa akin upang magbalik ng sagot sa bayang ito? Verse 7, at nagsipagsalita sa kanya, nagsipagsabi, kung ikaw ay maging lilingkod sa bayang ito sa araw na ito, at maglilingkod sa kanila at sasagot sa kanila at magsasalita ng mabuting mga salita sa kanila, ay sa iyo ay ngay maglilingkod sila magpakailanman. Verse 8, ngunit tinaligdan niya ang payo ng mga matatanda. So hindi pinakinggan ng haring ito yung payo ng mga matatanda sa panahon na yan. Matanda na kanilang binigay sa kanya at kumuhang payo sa mga binata na nagsilaking kasabay niya at nagsitayo sa harap niya. So verse 9, at sinabi niya sa kanila, anong payo ang ibinibigay ninyo upang maibalik nating sagot sa bayang ito na nagsalita sa akin na nagsasabi, pag-aanin mo ang atang na inaatang ng iyong ama sa amin. Verse 10, at ang mga binata, nagsilaking kasabay niya, ay nagsipagsalita sa kanya na nagsipagsabi, ganito ang iyong sasabihin sa bayang ito na nagsalita sa iyo. Na nagsasabi, pinabigat ng inyong ama ang atang sa amin. Ngunit, pag-aanin mo sa amin. Ganito ang iyong sasalitain sa kanila. Ang aking kalingkingan ay makapal kaysa sa mga balakang ng aking ama. Next.
At yaman ngang inaatang kayo ng aking ama na mabigat na atang ay aking dadagdagan pa ang atang sa inyo. Pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit paparusahan ko kayo ng mga tila alakdan. So sa panahon na yan, mga kapatid, imbis na pagaanin yung buhay ng tao sa pagbibigay sa gobyerno, ay mas lalo po na dinagdagan ng dinoble pa. No? Yung pasanin ng tao. So, mabigat po ba yun, mga kapatid? Yes, napakabigat po niyan, mga kapatid, sapagkat maliban po sa gobyerno na nagbibigay sila, ay nagbibigay pa rin po sila doon sa templo. So, yan po ay napakabigat na financial burden ng Israel. At alam ko, nakaka-relate din po kayo, mga kapatid. So, ang problema po dito ay yung gobyerno at kuminsan ay doon po sa templo, sapagkat inaabuso nung mga nasa gobyerno at nung nasa templo, kagaya ng mga Pariseo at mga Saduseo. At, okay, magbasa pa po tayo. Sa Nehemiah chapter 5, sa panahon na yan, mga kapatid, ay maraming nabaon sa utang, maraming naging slave, at marami ang talagang naghirap sa panahon na yan, mga kapatid. Hindi lamang maliban sa gobyerno ay mayroon din problema yung Israel sa panahon na yan. So, vice versa ay sila po ay all in all nasa chaos. At salamat na lang sa panahon natin ngayon ay pinagan ng Panginoon ng ating mga kabigatan sa mga bagay na yan. So, pero sa panahon natin ngayon ay meron pa rin po tayong tinatawag na tax collection, no? 'Di ba nagbibigay po kayo ng tinatawag na tax sa gobyerno, mga kapatid, no? 12% sa Pilipinas po ay meron pong tinatawag na 12%, no? Kapag bumili po kayo ng pagkain, ng mga damit, ng lahat ng mga 'yan, ay nagbibigay po kayo ng tax. Kami po ay nasa business ay nagbibigay po kami ng meron pong quarterly at meron pa po kami na tax doon sa munisipyo. So, minsan iniisip ko, ang dami-daming expenses dito sa business. Sabi ko, kakaunti lang yung natitira na benta. Kasi kapag pinagmaminus ko na yung expenses mula sa BIR, mula sa munisipyo, hanggang sa lahat-lahat, sabi ko, yung kita ko, meron pa naman, mga kapatid, by the grace of God. Sabi ko parang ang nakinabang yung gobyerno eh. Ang laki-laki ng tax, saka yung binibigay sa gobyerno, pero yung kikitain ng tao ay napakaliit. So, ganun po yung sistema po sa panahon natin ngayon. Pero ang kagandahan, meron po tayong tinatawag na Jubilee. Darating din po yung panahon na matatapos din po yung sistema ng mundong ito. Darating din po yung panahon na wala ng tax collection, mga kapatid, sa panahon ng paghahari ng Panginoon. Kaya nga po meron panibagong gobyerno. May panibagong regeneration. Meron panibagong 1,000 years para naman maranasan ng mga mananampalataya at ng mga tao na wala ng kabigatan sa panahon na yan. No? Naisip po ba yan, mga kapatid? Pinapakita ko lamang sa inyo yung lumang tipan, yung history ng tao upang sa ganon maintindihan po natin sa panahon natin ngayon na kinakailangan natin ng panibagong gobyerno. Kaya nga sa panahon po ng Panginoong Jesucristo, na-alarma po sino ba yun? Si Cesar? Hindi. Sa panahon ng Panginoon na sinasabi na ng mga Hudyo na meron ng bagong hari, meron ng panibagong gobyerno. So ano nangyari sa panahon na yan, sa mga taga-Romano? Na-alarma po sila na baka palitan na sila, mga kapatid. So darating din po yung panahon na ang paghahari ng Panginoon ay maranasan po natin na wala ng kabigatan sa panahon ng paghahari ng Panginoon. Amen? Yan po yung hinihintay natin, mga kapatid, at lalo-lalo na po sa panahon natin ngayon. Pag iniisip ko na napakarami na pong nagaganap sa panahon natin ngayon, diba, nagpasimula po nung 2020, no? Pandemic, tapos nagkaroon ng tinatawag na mga disaster, matetinding disaster, mga kapatid, at ngayon earthquakes, kagutom, may gera pa, almost wala nang pahinga yung mundo sa mga suliranin dito sa lupa. Mga kapatid, at ang tao ay, they are really burdened at marami nang inaalala sa lupang ito. At kapag bumubukas nga ako ng social media, sabi ko, parang wala nang mabuting balitang akong nasasagap dito sa social media. Puro na lang mga negatibo. Puro na lang pag nagbalita, earthquakes, magbalita,
may ganitong sinaksak, merong ganitong namamaril. Di ba? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, napakaraming nagaganap. Kaya ang inaasahan natin ay panibagong gobyerno na maghahari ay ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Ating minsan pang palapakan ang ating Panginoon, mga kapatid. So, sa Nehemiah chapter 5, sa panahon po ni Nehemiah, verse 4. There were also that said, we have borrowed money for the king's tribute, and that upon our lands and vineyards. Verse 5. Yet now our flesh is as the flesh of our brethren, our children as their children, and lo, we bring unto bondage our sons and our daughters to be servants, and our daughters and brought unto bondage, neither in our power to redeem them, for other men have our lands and vineyards. So sa panahon na yan ay kinakailangan po nila na umutang pa para lang po magbayad ng tinatawag na tax sa panahon na yan, sa gobyerno. So meron po kasing, merong sumako po sa kanila, so kinakailangan nila na magbayad ng tax at yung mga anak po nila, yung mga anak na babae, na lalaki ay naging slave na. Dahil lang po sa hindi po sila makapagbayad, ang nangyayari po ay nagiging slave. Forced labor doon sa mga anak at sa mga kanilang pamilya. So, ganun po yung kalaking burden sa panahon na yan, mga kapatid. At nakita ito ng ating Panginoong Jesucristo. At kaya tayo po ay pinalaya sa lumang tipan at meron pong tinatawag na Jubilee para po sa ating lubos na kalayaan. Pag sinabi pong Jubilee, ito po ay tumutukoy rin po sa tinatawag na rapture. So, kapag tayo po ay dumating na sa tinatawag na Jubilee, lahat ng utang ay wala ng utang, lahat ng nagkautang ay ipapatawad. Kasi ang alatuntunin po ng Jubilee, lahat ng nagkautang ay patatawarin, lahat ng naging slave ay palalayain at ibabalik po doon sa kanyang pamilya. Ang lahat ng nakuhanan ng lupa ay ibabalik po yung lupa sa kanya. At yung mga panahon na yan, ng ika-50 year, ay sila ay hindi po magtatrabaho. Kaya nga po sa rapture, mga kapatid, anong gagawin natin? Magre-rejoice lang po tayo. At iiwanan natin yung lupang ito, mga kapatid, na wala ng burdens at tayo po ay tutungo sa ating Panginoong Jesucristo. So ngayon, magtistis lang po tayo, mga kapatid, at manampalataya sa ating Panginoon. Kung meron po kayong utang, manampalataya lang tayo sa Panginoon. Baka dumating yung panahon na papalayain din po tayo ng Panginoon sa mga bagay na yan. Lalo na po sa present system na meron po tayo sa mundong ito. Sa Matthew chapter 22, kasi nandito pa po tayo sa ikalawang burdens ng mga tao, yung tinatawag na financial burden. So, naging malaking burden sa bayan ng Israel yung financial sapagkat nagbibigay sila doon sa gobyerno at gayon din po doon sa templo. Kasi sa templo, meron pong tinatawag na tithes at meron pa po tinatawag na half shekel, parang temple tax, mga kapatid. Nagbibigay sila yearly para po sa maintenance. So, kung ito po ay ilalagay rin po natin sa panahon natin ngayon, hindi po pwede na hindi po tayo magbigay para sa manggagawa at para din po doon sa maintenance ng church. Kaya nga po meron po tayong tinatawag na pledge. Pero sana po ay hindi po ito makita nyo na burdens na malaki, kundi kagaya ng ginawa ng Panginoon, our burden is light. Ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Diyos naman ang magbabalik niyan, mga kapatid. At makita nyo naman na tayo, ang mga naglilingkod sa dakong ito ay transparent naman. Baka kasi pwedeng isipin ng marami na nagtatize kami kay pastor ay mayroon pong 10% at mayroon pang mga pledge at mayroon pang mga ganitong binibigay. So, alam ko, mga kapatid, na
yun ay malaking burden na sa inyo, pero pag-aanin natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Sapagkat kung sa panahon ng lumang tipano, kaya sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, naging mabigat ito sapagkat inaabuso rin po kasi sila ng mga iskriba at ng mga pariseyo. Pero sa dakong ito, mga kapatid, at sa mga iglesia, ay hindi naman nagkakamal o nakikita natin na inaabuso namin ang authority ito, mga kapatid. Ito ay para lang po sa mga maintenance. So kung bakit tayo nagbibigay ng pledge, para po ito sa maintenance po ng iglesia. Kasi kung sa panahon po ng Israel, meron pong tinatawag na temple tax o half shekel every year, ay naniniwala din naman po ako na kinakailangan rin po natin na magbigay ng tinatawag na pang-maintenance po dito sa iglesia sapagkat tayo po ay kabahagi sa iglesyang ito, mga kapatid. Amen? At sana, mga kapatid, pag-aanin ito ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po tayo nabubuhay sa tinatawag na pananampalataya sapagkat meron po tayong dakilang pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo'y magbigay, ang Diyos naman po ang mababalik niyan po sa atin. Ang Diyos ang magpapala po sa atin. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay malaking usapin din po yung tinatawag na tax collection at yung tinatawag na temple tax. So, basahin po natin yan. Matthew chapter 22, verse 16. And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true and teachest the way of God in truth. Neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of man. Verse 17. Tell us therefore, what thinkest thou? It is lawful to give tribute, ibig sabihin tax, unto Caesar or not? Verse 18. But Jesus perceived their wickedness and said, Why tempt ye? Why tempt ye me, hypocrites? Verse 19. Show me the tribute money. And they brought unto him a penny. Verse 20. And saith unto them, Whose this image and superscription? Verse 21. They said unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Renders therefore unto Caesar's the things which are Caesar's, and unto God the things that are God. So, nagtatanong po kasi yung mga taong ito sa ating Panginoong Jesucristo kung tama ba na magbigay pa sa gobyerno. Sa panahon na yan ay si Caesar ang parang emperador sa panahon na yan, hindi ko po alam. Pero yung mukha ng gobyerno ay si Caesar, mga kapatid, at yung penny ay merong mukha ni Caesar. So sinasabi nila, tinatanong nila ang Panginoon, tama ba na magbigay sa gobyerno? So ipinakita ng Panginoon na anong nakikita nyo dito sa penning ito, sa perang ito? At sabi nila, mukha ni Caesar. So sabi ng Panginoon, ibigay yung para kay Caesar at ibigay ang para sa Diyos. So dalawa po yung binibigyan natin. Merong sa Diyos at merong po sa gobyerno. At yan po yung totoong na meron po tayo sa present system na meron po tayo na tayo nagbibigay sa Diyos at nagbibigay rin po sa gobyerno. So ito po ay alam ko na malaking burden sa tao. Lalong-lalo na, kagaya po ng sinasabi ko, kapag ito po ay inabuso at hindi inilagay po sa tama. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakaraming denomination na ang kanilang pakay ay hindi na po yung paglilingkod sa Panginoon, hindi na yung totoong paglilingkod sa Panginoon, kundi sabi ni Apostol Pablo, ang kanilang mga tiyan, mga kapatid, nagpapakabusog sila dahil sa pera. Kaya sa panahon ngayon, maraming preacher na they are living in the luxurious life, kagaya ng mga pariseyo at mga skriba. At sa gobyerno rin po natin ngayon, mga kapatid, no? They are living in the luxurious life, they are living in the hindi, pero yung mga tao ay nasa matinding paghihirap, mga kapatid. So, ganun na lamang yung kalaking burden sa tao, lalo na kung nakikita ng mga tao yung pag-aabuso
Kagaya po ng Pariseo at Saduceo. Yung widow na lamang, yung babaeng balo, no? Kinukuhanan pa nila ng kanilang tahanan at mga ari-arian. Ganun po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At ito yung nakita ng ating Panginoong Jesucristo na kabigatan ng mga tao. Kaya ang Panginoon nagpaanyaya sa atin, sa mga Israel, sa Matthew chapter 11, ating basahin muli. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, ano bang ibibigay ng Panginoon, mga kapatid? Pananampalataya sa Kanya. Kagapay natin siya, mga kapatid, na tutulong sa atin para malampasan yung mga kabigatang ito. Lalo na po, mga kapatid, sa pagsunod natin sa Diyos, at yun din naman po sa mga financial burden na meron po tayo. So, sa gobyerno, wala na po tayong maasahan na lubusang maasahan. So nagbibigay po tayo at wala itong sabihin natin na benepisyo po sa atin ng husto. Pero sa Diyos, mga kapatid, alam naman po natin na kung nakikita nyo na ito ang tila baga nagbibigay na lang sa atin ng pag-asa at sabihin natin na ito ang tutulong sa atin upang sa ganon ay malampasan yung mga burdens na ito, mga kapatid. No? Sapagkat tayo ay naglilingkod sa totoong Diyos, mga kapatid, at tayo ay naglilingkod na merong kasinsiruhan sa dakong ito. So, hindi tayo nag-aabuso, hindi rin po tayo sabihin natin na maging kabigatan sa mga mananampalataya. Ang meron tayo lamang, mga kapatid, ay paglilingkod sa Panginoon na merong katapatan sa Kanya. Hallelujah. So, nais ko pang bumasa. So, Matthew chapter 17, verse 24, sabi po dyan, and when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter and said, that not your master pay tribute? So tinatanong nila ang Panginoon na ang Panginoon po ba ay hindi magbibigay ng tribute, ng isang tax? And say it, and when they were gonna, verse 25, he said, yes, and when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, what thinkest thou, Simon? Of whom do the kings of the earth take customs of tribute? Of their own children or of strangers? So, ang tinutukoy po dyan, mga kapatid, ay hindi po sa gobyerno. Ang tinutukoy po dyan, yung temple tax. Sa ISB version po kasi, your teachers pays the temple tax. So, ito po yung sa Exodus chapter 30 hanggang verse 11. Exodus chapter 30, verse 30 to 13. Sabi po dito, this is what everyone who registered is to give half a shekel. Ito po yung tinatawag na temple tax. Every year po itong ginagawa ng mga Hudyo. So, ang half shekel na ito ay ginagamit po para sa maintenance ng templo. So, maliban po sa tithes, ay nagbibigay po sila ng tinatawag na half shekel. Kung i-convert po natin ito sa panahon natin ngayon, ito po ay nasa 1 day labor. Mga 600, mga 800, mga ganun, mga kapatid. So, nagbibigay po sila annually para po doon sa tinatawag na maintenance ng templo. So, mayaman ka man, sabi po sa Exodus chapter 30, mayaman ka man o mahirap, ay magbibigay daw po ng tinatawag na half shekel para sa templo or temple tax na tinatawag. So, ang Panginoon, naging halimbawa ito upang sa ganon ay hindi ma-open yung mga nagtatanong sa Kanya. Kasi tinatanong ang ating Panginoon na tanungin mo naman ang Panginoon mo kung magbibigay siya ng tinatawag na tribute para sa templo. Shekel of the sanctuary. So sabi ng Panginoon, magbibigay siya para hindi ma-open yung mga nandoon sa templo. So hindi ko na po i-elaborate pa yan, mga kapatid. Pag-usapan natin yan kung mayroong panahon, kung mayroong kayong mga tanong. So, kung ito po ay
i-relate po natin sa panahon natin ngayon. So, tayo po ay merong pledge, mga kapatid. Ngayon nga po ay zero po tayo, negative po tayo sa sa pledge natin ngayon, mga kapatid. Pero by faith, alam ko na tutulungan po tayo ng Panginoon. At meron po rin po tayong tinatawag na tithe. Ito po ay kinuha rin po natin na bahagi na meron po para sa manggagawa ng Panginoon. So, ang pangako ng Panginoon ay pagpapala at mas lalong higit pa na tayo po ay pagpalain ng Panginoon sa mga bagay na pagbibigay po natin. So, although na yan po ay tila nagiging kabigatan doon sa Israel dahil lang po sa pang-aabuso din naman ng Israel, mga kapatid, at sa present system na meron sila, ay sa panahon natin ngayon ay pinagaan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. So, ang kailangan po natin ngayon ay lubos sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So, nice ko pang konti na lang. Luke chapter 4, verse 18 to 19. Alam ko na merong lubos na paglaya na tayong hinihintay, mga kapatid. So, kung yung present system na meron po tayo ay ganito ang kalalagayan ng mundo, pero meron po tayong lubos na hinihintay na darating na isang araw ay magiging malaya din po tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. So, binigyang pansin ng Panginoon yung mga mahihirap. So, tayo po ba yung mga mahirap, mga kapatid? Para sa inyo ang mensaheng ito, ang gospel ng Panginoon. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised. Verse 19. To preach the acceptable year of the Lord. So, ano po ba yung tinatawag na acceptable year of the Lord? Ito po yung tinatawag na Jubilee. Ito po yung rapture, mga kapatid. Second coming of Christ. So, ito po yung hinihintay natin sa panahon natin ngayon. Kung saan magiging malaya po tayo po ay bibigyan ng lahat ng bondage na meron ang tao ay kakalasin niya. So, kagaya po nung sinasabi ko, ito po ay tipot larawan din po sa tinatawag na Jubilee. Kapag sinabing Jubilee, lahat ng may utang ay ipapatawad. Lahat ng naging alipin, sila po ay babalik sa kanilang pamilya. Sa lahat ng nagawan ng lupa, ibabalik sa kanila yung lupa. At sa ika-50 year, mga kapatid, yung tinatawag na Jubilee, yan po ay walang magtatrabaho, walang magsasaka, kundi yan po ay rest. So, ang binibigay ng Panginoon ay kapahingahan. So, ang rapture, mga kapatid, hindi naman po tayo magkakamit pa ng, sabihin natin, makakarelate pa rin po tayo sapagkat darating isang araw, tayo po ay hindi na magiging alipin ng mundong ito. No? Alipin ng matinding pagtatrabaho, di ba? Tayo, minsan pag nagtatrabaho, minsan talagang alipin tayo ng pagtatrabaho, mga kapatid. No? Kinakailangan natin magtrabaho, kinakailangan natin na gawin yung trabaho na mayroong kabigatan. No? Tapos yung ipapasahod sa atin ng mga empleyado ay gagapiranggot lang. Minsan, mga kapatid, minsan may ganong kalalagayan at yan po ay mga burdens ng mga tao. Pero yung nasa gobyerno ay merong tinatawag na luxurious life. So yan po kasi ay prophecy ng Diyos sa anumang magaganap dito sa lupa. Kapag merong pamamahala, they're living in the luxurious life, mga kapatid. Walang gobyerno na hindi namuhay sa ganung kalalagayan. Mula sa Israel hanggang sa generation po natin ngayon, ang gobyerno ay namumuhay sa ganung kalalagayan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat meron po tayong hinihintay na panibagong gobyerno, mga kapatid. No? Na hindi na wala nang burden sa mga ganitong mga bagay, kundi tayo po ay palalayain ng Panginoon sa mga ganitong pang-aabuso sa mga tao at sa mga mananampalataya. So, the Jubilee year, yan po ay katumbas o may relate po natin sa tinatawag na rapture, na kung saan tayo po ay palalayain ng Panginoon.
Sa panahon na yan, wala nang may utang, mga kapatid. Wala na rin pong slave. At ibabalik ng Panginoon yung paghahari sa nobya ng Panginoon, ang paghahari po dito sa lupa. Gusto niyo po ba maghari po dito sa lupa, mga kapatid? Sa 1,000 years, ang nobya ng Panginoon ay kasama maghahari ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. It's the Jubilee. So, isa na lang, bago po ako magtapos, sa kanyang pangaral, this scripture is fulfilled. So, basahin ko na lang. Notice the Messiah is standing in the platform to identify himself with the word of promise for that age. How strange. The Messiah is standing up before the church, and look at these precious words when he says here to preach the acceptable year. The acceptable year, as we all know, as Bible readers, was the year of Jubilee. Then, when all slaves and prisoners, as they were being taken prison and had to give a son to pay a debt or a daughter to pay a debt. So nangyayari po kasi sa panahon ng Israel ay nagiging slave yung mga anak nilang lalaki at babae. Kapag hindi nakabayad ng utang, kinukuha ito maging slave, maging servant. And they were in bondage. No matter how long they had been in bondage or how long they were supposed to stay there, when the year come of the Jubilee, when the trumpet sounded, every man could go free if he wanted to go free. You're free. You was no more slave. So, sa panahon ng rapture, mga kapatid, hindi na tayo magiging alipin. So, we are not slave anymore, mga kapatid, spiritually. Tayo pinalaya na ng Panginoon, pero physically, alam natin, mga kapatid, nakakabit pa tayo sa gobyerno dito sa lupa, nakakabit pa tayo sa pagtatrabaho. Diba? Minsan, nagrereklamo nga kayo kapag sobra-sobra na yung trabaho natin at nagiging tila baga burdens na sa atin. Pero salamat sapagkat merong paglaya tayong na pangako ang Panginoon sa atin. It's a year of Jubilee. It's a year of making us free, mga kapatid. Salamat sa biyaya ng Panginoon at yun lamang po ang aking may babahagi. Hindi ko na po makabalain pa mga oras. God bless you po.